Hello to that girl who asked me about meal plans. Actually, wala naman kaming definite meal plan. So, we also tried doing meal plan before, like magluluto kami and then yun yung pagkain namin for the next few days. Hindi rin siya nag-workout sa amin kasi mahilig ako sa warm food. Kasi pagka meal plan ka, minsan yung pagkain hindi na sobrang fresh. Nag-try din kami sa mga nagbebenta or yung mga nagde-deliver na mga low carb food. Hindi rin siya nag-work kasi hindi namin nagugustuhan yung timpla or yung lasa. At most importantly, hindi talaga namin alam kung paano pinire-repair yung pagkain na yun. So, we've decided na ang pinaka mag-work sa amin ay kailangan yung sustainable at yung realistic. So, ang ginagawa na lang namin, everyday, magluluto, ano yung matira, the following day, uubusin. Pero at least, everyday, bagong meal. Fresh siya. Hindi siya advisable sa lahat, lalo kapag busy. We work from home, kaya medyo sustainable siya for us. So, you also have to do what works for you. And doon kasi sa nagmi-meal plan kami, ang mahirap doon. Halimbawa, nag-meal plan kami for the week. And then may mga cravings ka kasi for the day na nagbabago-bago yan Minsan for today gusto ko kumain ng ibang pagkain at hindi yung meal na pin-repair ko. So ang nangyayari, nasasayang lang kasi kapag tumagal na siya ng ilang araw, more than like 3 days, 4 days, hindi na siya ganun kasarap, tas nawawala na yung freshness. Hindi ko na rin siya makakain. What's working out for us right now, that day namin siya lulutuin. Para if ever magbago man yung isip namin for that day, at iba yung gusto namin kainin, hindi masasayang yung pagkain na yun. Since hindi kita mabibigyan ng actual meal plan, bibigyan na lang kita ng isa sa mga recipes na ginagawa namin. So, ito, nag-crave ako kasi malamig, nag-crave ako ng noodles. I will be making noodles with pork and vegetables for lunch. And then for dinner, we're going to have a ground beef with mixed vegetables. Doon sa noodles, ang ingredients ko lang, shirataki noodles. Kasi susobra na kami sa carbs, kaya nag-shirataki noodles kami for lunch. Mixed vegetables, cabbage, meron ako ditong onion leeks, meron din ako ditong bell pepper, and then meron akong minced garlic, and then chopped onions. Ito yung baboy na gagamitin namin, lean pork, hiniwa-hiwa ko lang na maliliit. This is about 500 grams. For the ground beef naman, with mixed vegetables, yung gagamitin ko lang doon, of course, yung ground beef, mixed vegetables, corn, minced garlic, and chopped onions. And papartneran namin siya ng red rice. I think si Ethan magre-red rice yan Ako, ibabalot ko siya sa tortilla wrap. Ito yung gagamitin kong tortilla wrap para dun sa ground beef. And then gagawa din ako ng sauce for my ground beef. Meron akong ginagawang white sauce for that with Greek yogurt. Share ko rin yung recipe ko that. Magluluto na tayo. I always try to keep my recipes simple, mabilis lang kasi may work din ako, then I have my kids kami, so hindi pwedeng maging sobrang complicated ng mga steps sa pagluluto. So now, join me as I cook. Hindi naman ako expert, pero since nagtanong po kayo, I would be more than happy to share what I know. Buksan ko na yung kalan. Usually hindi na ako naglalagay ng oil, pero gusto ko yung feel na tutusta yung bawang and sibuyas. So, for today, we're going to use grapeseed oil. The ground beef with mixed vegetables dito sa kabila. I'll be using this pan. Ito yung sa noodles. Then tayo ng garlic dito sa para sa ground beef natin. And then, onions. Ito ginagawa ko, pinagsasabay ko lang lagi yung mga niluluto ko para isa na lang. Isang hugas. Ayan. Again, ito yung sa noodles, ito yung sa ground beef. Nalagay ko na yung ko dito. Itong ground beef, I think it's about 800 grams to Okay. And again, kapag namili kayo ng beef, always choose the leaner one. Ito ay 90% lean. Bili namin sa SNR. Magaganda ang kanilang beef doon. So if you wanna try, perfect. Habang ginigisa yan, pag medyo na brown, nilalagyan ko na rin siya ng salt and pepper. Tinitimplahan ko na siya.
Next, lagyan ko siya ng white pepper. Minsan, yung black pepper, depende kung anong trip ko that day. For the noodles, I'm going to add yung may nakita kong mushroom sa ref. Sinama ko na rin. Mabilis lang to. Usually, it's not gonna take 30 minutes para i-prepare tong mga meal na to. And perfect din siya. Pwede rin siyang ulamin ng mga bata. Now, I'm going to add the bell pepper dito sa noodles. And also, the cabbage. Pagigisa ko na rin yan. Para luto ko lang ng pansit. Sa ating beef, ilalagay ko na yung vegetables. Medyo frozen siya. So, ang gagawin ko, tatakpan ko yan para mawala yung pagka-frozen. Hindi ako kontento sa dami ng carrot, ng corn, kaya dagdagan ko ng corn. Ito. Yan. Haluin lang. Tatakpan ko kasi frozen. Huwag niyo akong gayahin. Nakalimutan kong palambutin yung mixed vegetables. Ayan. Ngayon, while this one is cooking, ito, medyo okay na siya. So, lalagyan ko na siya ng sabaw. Na-add lang ko ng vegetable stock dito sa ating noodles. Lalagyan ko lang siya ng 1 cup para hindi masyadong mataas yung sodium natin. Then, mag-add ako ng 1 cup of water. Halo-halo lang. Lalagyan ko siya ng cocoa aminos. Paprika. Lagyan ko siya ng konting asin. And pakukuloan ko lang saglit. Isilipin naman natin itong ground beef with mixed vegetables. Pwede mo siyang ulamin. Pwede mo rin siyang ilagay din sa tortilla wrap. Ako parang gusto ko tortilla wrap sa today. Paprika. Add ako ng oregano flakes. Simplahan ko lang ulit. Low heat na yan. Ayan, luto na itong ating beef. I'm gonna turn off the heat. Lagay na natin itong noodles. Ayan, takpan lang for 3 minutes. And okay na yan. Inad ko rin pala yung onion leeks. Ito na ito. Ngayon naman, gagawa tayo ng sauce para dito, para ilalagay ko siya dun sa wrap. Expect mo na minsan yung mga luto mo, pag nagluluto ka ng mga ganitong healthy, hindi ka rin pwedeng sumobra sa sodium. Para maging enticing pa rin yung lasa ng food, kailangan mong gumamit ng mga sauce or gumawa ng mga sauce. So ngayon, nagawa ko ng sauce para dito, para pag nirap ko siya. So I'm gonna use almond milk, Greek yogurt, light mayo, garlic powder, and sriracha. I'm going to use a tablespoon of Greek yogurt. I'm going to use 10 ml of milk. Sorry, 30 ml pala of almond milk. Unsweetened ito. Unsweetened almond milk. And then also a tablespoon of light mayo. A teaspoon of sriracha. And konting garlic powder lang. Konti lang. Palasa lang. Ngayon lang natin siya. Medyo hindi ko nakuha yung consistency na gusto ko dito. Dagdagan natin ng Greek yogurt. Another tablespoon. So, ayan yung sauce natin sa beef. So, I'm gonna show you later kung paano ko siya ina-assemble. Lalagay ko siya mamaya dito sa tortilla wrap. Serve ko na to. Kasi okay na siya. Ayan, nagre-ready na ako ng isa-serve ko kay Ethan at sa akin. Pero susukatin natin yung protein niya. Yung gulay, hindi na namin masyadong pinaglalaanan ng ano yan. Kasi maliliit lang naman yung calories ng greens. 100 grams? Kung kaya ng 190. 190? Oo. Okay. Ayan, sabi niya kailangan daw niya ng 190 grams protein. So, bigyan natin ng hilig. Bagong workout kasi siya, kaya kailangan na ng madaming protein. Ayan, nilagyan ko na ng 190 grams of protein yung kanyang food.
Ito naman yung sa akin, 86 grams of pork kasi mas maraming kailangan si Ethan nag-protein eh. So, yun. Ito na lang sa akin. Babawi na lang ako mamaya. Kasi wala na siyang ibang meal. Last meal na for the day yun. Ako meron pa akong isa. Pwede ko pa makain yung ground beef. I'm gonna have my lunch na. Ito yung lunch ko. I ended up getting the rest of the protein doon sa noodles. 86 grams of protein. And then, para masaya at para ma-enjoy ko yung meal, minsan na miss mo yung Coke, di ba? Hindi ka makapag-Coke kasi bawal yon. Kahit na Coke Zero, pangit pa din yun. I'm having sparkling water para naman nakakagana ang ating meal. Nagugustuhan ko yung nasasatisfy ako dun sa sparkling water. And then for dessert, I'm going to have 3 pieces of strawberries. Isasawsaw ko dito sa high protein chocolate peanut butter. Sugar free. And kapag kasya pa, mag-yakult ako. I would also put sriracha here sa aking noodles. I'm trying the strawberries with burps. Chocolate. High protein chocolate peanut butter. Oh. But it tastes like chocolate, right? It does. And it's so yummy, right? Mm-hmm. It's so yummy. Sarap. Pa rin ako feeling deprived kasi Bakit? may mga ganito. Diba? Sarap. Hello! So ngayon, I'm gonna have my dinner. Kakainin ko na yung 90% lean ground beef. Ang pwede ko lang kainin na itong 40 grams na to. Kasi susobra na ako sa fat. And I'm gonna use this whole wheat mission wraps. So wheat pandesal ko na lang kaya siya ilagay. Parang ang konti kasi niya. Pwede mo. Ang konti kasi. So instead na dito sa whole wheat wrap, sa pandesal ko na lang siya ilalagay. So ayan, meron ako nitong whole wheat pandesal. Lagyan lang natin siya. Meron akong konting sobra sa calories. Mga siguro nasa 200 pa yon. And allowance yun for the sauce na mga ginagawa. Kasi hindi ko na yan sila nako-compute. So ayan, apart na lang ko lang to ng green tea. And yun na yung dinner ko today. Ayan, and then this is my tea. Thank you guys for watching. Bye!